Alam mo ba na sa pag-apply sa GSIS, lalo yung para sa solar energy loan na pwedeng umabot up to 500,000 pesos, walang service fee, at 5% interest lang per year, pwedeng-pwede yan ma-process, ibig sabihin pwede nyong i-apply, i-approve, at makuha nyo yung pera sa bank account nyo gamit lang ang GSIS Touch mobile app. Pag-usapan natin kung ano nga ba itong solar energy loan, paano ito makakatulong, at just in case na magamit na nga natin sa kuryente natin, paano rin tayo pwede kumita dito. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag nagpunta kayo sa website ng GSIS, that's gsis.gov.ph, malalaman ninyo na meron palang GSIS Touch mobile app. Baka mamaya matagal na kayong miyembro ng GSIS, kinakaltasan na kayo, hindi nyo alam na napakaraming benepisyo ang pwedeng makuha ninyo or ma-process ninyo online gamit lang ang cellphone through this app. At kasama na nga dyan yung sa solar energy loan, pag-uusapan natin yung mga benepisyo at paano ka nga ba makakatipid at pwedeng kumita na rin gamit ito. Ang GSIS Solar Loan na inimplement ng GSIS nga is sumabay na din sa implementation o sa pag-announce ng National State of Emergency sa bansa. Ginawa itong solar energy loan o tinatawag na GSEL para nga naman makatugon sa pangailangan natin sa kuryente. Ibig sabihin, hindi lamang tayo mag-rely sa pinoprovide ng mga service provider kasama ng Meralco o sa mga provinces, kundi magkakaroon na rin tayo ng sarili nating kuryente through mga solar panels na din. Pero hindi rin ganun kaliit yung presyo. Ibig sabihin, mahal kasi magpa-install nito. That's why, pwede nating i-take advantage itong solar energy loan na GSIS. Tulad ng sabi natin, pwede itong i-apply sa digital app nila, which is yung GSIS Touch mobile app, na pwedeng ma-download from Google Play or sa App Store. At nagkataon din na nagkaroon ng krisis sa Middle East at dineclare na nga ng gobyerno na tayo ay nasa state of national energy emergency for 1 year. At part na nga dito is ini-encourage tayo na maging parte din ng solusyon. Ang magagawa natin is isa na yung pagpapa-install ng solar panels sa mga kabahayan natin para meron tayong sariling pagkukunan ng kuryente. Makakatulong din ito para nga naman hindi makabawas sa langis o sa kuryente na nasa National Reserve ng bansa. Ang isa pang dahilan kung bakit pwede natin ito i-consider is pwede nga tayong kumita mula dito at hindi natin kailangan ng malaking pera kaagad. Pwede tayong mag-loan sa GSIS ng up to 500,000 pesos na babayaran mo sa loob ng 5 taon. Ang kagandahan, wala itong service fee. 5% per year lang ang ino-offer na interest at ang maganda pa dyan is may kasama ng mga insurance. Dalawa yung insurance na meron dito. Una, yung property insurance. Ibig sabihin kung yung solar panels nagkaroon ng sira dahil sa kidlat, sa bagyo o kung iba pa, meron itong 3 years coverage. Also, kung yung nag-loan ay may nangyari, halimbawa namatay siya, hindi kailangan bayaran ng pamilya. Automatically paid na nga siya dahil sa insurance na nakapaloob dito. Libre lang iyan. Tandaan lang din na itong GSEL or yung GSIS Solar Energy Loan ay tatakbo lamang mula March 25 until 3 years. So kung nabalitaan niyo to at kinoconsider niyo yung solar panel na pagpapa-install sa bahay ninyo para sa kuryente, maganda na i-take advantage ninyo. And kung kailan ba ito makukuha? Kapag na-apply nyo sa app, na-approve, 3 working days, makukuha nyo na yung pera doon sa bank account ninyo. Ano nga ba ang mga kailangan i-consider bago mag-apply? Kailangan active GSIS member. Pwedeng permanent, non-career, or special member. Kailangan nakapag-render na rin o nagkatrabaho ng at least 3 years sa gobyerno at kinakaltasan na rin sa GSIS. Kailangan din meron kang minimum net take-home pay para makonsider nila na may kakayahan kang bayaran yung monthly fees for this loan. Tandaan lang din na hindi kailangan sagarin, hindi kailangan 500,000 yung i-loan. Pwedeng kung magkano lang yung amount nung sa solar installation, yun lang din ang ilo-loan ninyo. At kung eligible na kayo, alamin nyo naman yung mga requirements para dito. Bago kayo mag-login sa app ninyo, kailangan ready na itong mga ito. Solar provider quotation, ibig sabihin, nag-inquire na kayo sa mga nag-i-install ng solar energy or solar panels at binigyan kayo ng quotation. Meron din dapat na installation agreement or proof of purchase. Itong proof of purchase,
just in case na nakapagpa-install na kayo, and then ngayon nyo lang nalaman or late nyo na nalaman na meron palang ganitong programa yung GSIS, kung sakali nagpa-install kayo this year, 2026, pwede itong i-reimburse, i-apply nyo pa rin as loan, at ang katunayan na kailangan nyong i-upload sa system or sa app is yung proof of purchase nga. Kailangan din ng certification by your authorized agency officer or AAO. Ito yung mga kailangan na i-upload sa app, which is yung GSIS Touch app, para pwede nang ma-review ng GSIS officers. Kung mapapansin nyo, hindi na kailangan pumunta sa branch ng GSIS, hindi na kailangan tumawag. Sa cellphone nyo lang na may GSIS Touch app, mapaprocess or ma-upload nyo na yung mga requirements at hihintayin nyo na lang yung approval. Ano yung mga steps? Kung hindi pa kayo nakakapag-register, mag-download at mag-register na kayo ng GSIS Touch app sa Google or sa App Store for Apple users. And then, i-fulfill lang lahat ng questions para sa pag-sign up kasama na yung sa KYC or yung identity verification. Kapag okay na, nakapag-install na kayo, nakapag-register na kayo, pumunta lang kayo sa loans section at piliin ang GSEL o yung Ginhawa Solar Energy Loan. And then, i-enter nyo lang yung amount na kailangan yung i-loan and i-upload na rin yung mga requirements na napag-usapan natin kanina. Kapag na-review na at na-approve, makikredit daw yung pera within 3 working days sa mismong bank account ninyo. Mapansin nyo, ultimo, yung pera is hindi na kailangan i-claim sa GSIS office. Instead, sa bank account, itatransfer na siya para pwede nang mag-proceed sa pag-install or pag-reimburse just in case na meron na kayong solar setup sa bahay ninyo. At katulad ng sabi natin kanina, na kapag save ka na, ibig sabihin sa umpisa, mag-i-invest ka muna kasi nga mahaling pagkapa-install. Pero unti-unti, yung kuryente mo, bababa na yung bill. Lalo ngayon, pataas na ng pataas yung presyo ng bill natin. At kung sakaling meron ka raw excess na electricity, pwede itong ibenta back to the grid by using yung government's net metering system. So, kung interesado kayo dito, pwede natin mas pag-usapan pa sa hiwalay na video. Pero basically, ang pinaka-goal talaga nito is magkaroon kayo ng sariling pagkukunan ng kuryente, pwedeng makatipid, eventually, i-take advantage yung loan ng GSIS na walang service fee, mababa ang interest, at kung sakaling meron kayong sobrang kuryente, pwede ngang gamitin itong government's net metering system para kumita na din. Lahat na pinag-usapan natin ay galing mismo sa website ng GSIS, itong article nila tungkol sa GSIS Solar Loan Rollout na siyang nagkataon din na in response sa energy stability natin dahil nga sa nangyaring krisis sa Middle East at sa declaration na rin ng gobyerno na nasa State of National Energy Emergency. Sana nakatulong tong video na to. Kung interesado naman kayo sa ibang options like hindi kayo GSIS member, halimbawa pag-ibig member kayo, pwede ba yan? May option ba kami na makapag-loan? Pwede natin pag-usapan sa hiwalay na video. Pwede nyo i-check yung mga link na nasa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!